Yan guys, for this video guys, explain ko sa inyo paano hanapin yung terminals ng Halo switch. Kasi guys, nagko-content tayo ng mga wiring sa mga horn, sa mga maiden driving light. So kailangan guys, alam nyo paano gumana yung Halo switch. Kasi yung Halo switch guys, marami siyang pinagagamitan. Yan. Papakita ko sa inyo yung paano yung termination ng Halo switch, yung mga terminals niya, bakit normally close, bakit normally open, bakit may common, para malalaman nyo paano gumana yung Halo switch. Ayan. So yun guys, papansin nyo sa diagram, ayan. Ito, sample. Ito yung Halo switch yung drawing ko. Meron siyang red wire, yung positive, yung black wire, yung negative. Then ito guys, yung blue wire, ayan yung normally close. Yung green wire, ayan yung normally open. Then yung common niya, yung yellow. So yun guys, para natin mapapatunayan itong normally close, normally open, at yung common niya. Ito guys, may sample tayo. Ito yung Halo switch natin guys. Ayan. So ngayon guys, set aside na natin muna yung positive tsaka negative. Kasi ito ginagamit lang naman to kung gusto nang nakikita yung ilaw. Yan. Dito muna tayo focus sa tatlong wire. Kasi ito ang madalas gamitin to, tatlo. So ngayon guys, gumagamit tayo ngayon ng ito. Yung tinatawag na buzzer. Ito kasi yung buzzer guys. Ibig sabihin na ito guys, pag buo yung linya, tutunog siya. Ayan. Ibig sabihin guys, shorted siya. So ngayon guys, ito malalaman natin guys dito sa terminal na to. Yan, di ba? Una guys, pag sinabing normally close, normally open, hindi pa to napipindot guys. Ayan o. Hindi pa siya nakabaon. Yan yung sabihin ng at rest mode no switch. Pag pinindot na yan guys, ayan, nakalubog na siya. Sabihin, hindi na siya nasa rest mode. Ibig sabihin naka-trigger na siya. Ngayon, lagi natin babasihan yung naka at rest mode siya, hindi siya napipindot. So ngayon, yung hindi siya napipindot guys, ito, kung pansinin yung wirings guys, magsimula muna tayo sa normally close at common. Di ba yung common natin yung dilaw? O, ngayon yung dilaw, lagyan natin ito. Yan. Lagyan natin yung dilaw na itong isa. Yan. Tapos di ba yung normally close blue? Ibig sabihin guys, hindi pa napipindot yung switch guys. Pag nilagay natin sa blue to, mag-iingay na tong buzzer na to, tutunog na to. Kasi nga, normally close na siya. Ayan pansinin nyo ididikit ko Ayan. Ayan, di ba? Tumutunog siya, di ba? Ayan. Yan natin. Di ba tumutunog siya? Ito yung common. Ito na yung common niya guys. Ibig sabihin naman ng common guys, ito yung pinaka nagsisilbing middle nila ng normally open at normally close. Ibig sabihin, pag normally close siya, ang wire ng common guys, shorted niya sa blue. So ngayon, pag ididikit mo, hindi mo pa pinipindot yung switch, shorted na siya, tumutunog na. Ayan, di ba? So ngayon naman guys, anong silbi ng normally open? Ang normally open guys, once na pinrest mo na to, mapupunta na sa kanya yung pagkaka-short na itong common. Di ba? O sa katunayan guys, hindi pa natin napipress. Kung ilalagay ko to sa green, hindi pa siya tutunog. Tingnan mo kasi normally open pa siya. Yan. O. Di ba? Wala siyang tunog. Dahil etong wire na to guys, sa normally open. Hindi pa natin napipindot yung switch. Syempre, open pa siya. Ngayon guys, paano mo malaman nagagana yan? Pag pinindot na natin tong switch guys, tutunog na yan kasi yung common guys na yellow, mag-shorted na yan dito sa normally open na wire. Yan. Kumbaga, pag galing ka sa dito, pag sinwitch mo, lilipat na siya dito. Yun yung purpose na itong switch na to guys, lalo sa mga gumagawa ng mga loud horn tsaka stock horn. Yung may separator ka, gusto mo gumagana stock horn, loud horn, ito yung sistema na yun. Yan, di ba? Pinaliwanag kayo normally close, hindi pa napipindot, tumutunog na. Ngayon, normally open guys, kahit nakadikit na, hindi pa siya tumutunog. Tutunog lang siya guys, or mag-short lang siya kapag pinrest yung switch. Ayan, ito. Pe-press ko tingnan nyo O, di ba? Nakabaon, tumunog. Unpress ko. Di ba? Ngayon guys, pag naka-press naman to guys, mawawala naman yung, di ba yan, ito normal guys, hindi pa naka-pindot, shorted yan dito, di ba? Ayan sa blue. Lagay ko sa blue Ayan sa blue, tutunog siya. Ngayon guys, dahil nasa normally open siya guys, hindi siya tutunog hanggat hindi, di ba, nape-press. Ngayon, para i-check natin guys, di ba, pag pinindot ko yan, ayan, tumutunog. Ngayon guys, check natin guys, nga pag tumutunog to, dapat wala nang tunog yung blue. Kumbaga wala na siyang contact sa dilaw kasi nga napunta na sa linya ng normally open yung contact dahil nag-press na tayo ng switch. Ayan, testingin ko to. Tutunog to. Ngayon pag pinindot ko guys, ayan. Nung pinrest ko na guys, nawala na yung contact sa blue. Kasi di ba normally close siya nang hindi nakakapindot to. Hindi nakapindot. Nakabaon siya guys. Kaya yung pagkaka-shorted ng common guys na yellow wire napupunta sa green. Kaya napansin mo, di ba yung blue wala na siyang tunog. Ngayon, pag nilipat ko sa green, tutunog na kasi nga
na-press na siya. Kumbaga, shorted na yung common at normally open. Yan. O, double check natin, di ba? Ito, hindi na siya gumana. Ibig sabihin, yung wire niya nandito na sa green. O, di ba? So, ayun guys, sana naintindihan nyo. Ganun lang kasimple ang paggamit nito. Ito lang ang iintindihin nyo. Ayan. Tatlong wire. Ito lagi common. Nandito lagi yung positive na nakalagay na supply. Nandito dumadaan yung positive nyo. Ngayon naman, itong blue. Ayan, itong blue, normally close at normally open, di ba? Unpress natin to. Ayan. O, di ba? Normally close yung blue. Tutunog pag dinikitan. Normally open to. Wala siyang tunog hanggat hindi napipress. So, ganun lang yung function ng pag naglalagay ng loud horn, stock horn. Nandito agad nakalagay yung stock horn. Once na magka-supply, tutunog siya. Ayan. Tutunog yung horn mo na nilagay. Ngayon, pag gusto mo stock horn, press mo to, lilipat yung supply dito. Tutunog naman yung isang horn na nilagay mo, kunyari mga loud horn, di ba? Ito yung kumbaga dalawang switching lang niya. Kumbaga may pagpipilian kang sa isang side, sa isang side. Kaya ako to in-explain guys kasi napakadaming gamit nito guys, hindi lang sa mga switching ng mga horn. Marami pang sistema na ginagamitan ng gantong senaryo ng switch sa gantong klase ng switch. Yan. Kaya sana guys, may natutunan kayo kasi napaka-importante na ito guys, alam nyo paano gumana to dahil napakadaming gamit nito. So yan guys, maraming salamat sa panunood nyo at sana guys natutunan kayo, pa-subscribe na lang guys kasi marami pa tayong mga darating na wiring tutorial. Ayan.